Disclaimer, ang kwentong ito ay halaw sa mga sinaunang paniniwala, alamat, at mga kwentong bayan na nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Layunin ng istoryang ito na muling buhayin ang kulturang oral at mga paniniwala ukol sa kababalaghan, mangkukulam, at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Bagamat tinawag itong true story, maaaring may bahagi itong binigyang kulay upang umangkop sa mas malalim na pag-unawa at masining na paglalathala. Hindi ito nilalayong manakot o manira ng reputasyon ng anumang tao, relihiyon, lugar o kultura. Ang pagkakahawig sa mga tunay na pangalan, lugar, at pangyayari ay hindi sinasadya. Sa pinakailalim ng kabundukang Tinablan, sa isang lugar na matagal nang hindi tinutuntungan ng tao, may isang lihim na inaalaga ng kalikasan, isang mutyang kuminang sa dilim, pinaniniwala ang galing sa luha ng diwata. Sinasabi sa mga matatandang kwento na ang mutyang ito ay hindi ordinaryong bato. Ito raw ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan sa mundo. Ayon sa alamat, may isang diwata noon na naninirahan sa gitna ng kabubatan. Siya ay kilala bilang si Dian Masalanta, isang mabait na tagapangalaga ng lupa, halaman, at hayop. Dumating ang panahong ang kanyang kabubatan ay sinakop ng mga dayuhang nilalang, mga aswang, maligno, at engkantong sawi sa pag-ibig. Dahil sa matinding labanan sa pagitan ng dilim at liwanag, nawasak ang kanyang nasasakupan. Sa huling sandali ng kanyang lakas, lumuha si Dian Masalanta. Mula sa kanyang luhay na buo ang mutya, isang kristal na malabughaw ang liwanag at tila humihinga sa gabi. Ang mutyang ito ang nagsilbing panangga sa lahat ng nilalang ng dilim. Sa bawat paglapit ng kasamaan, nanginginig ang paligid at lumalakas ang sinag nito. Ilang siglo ang lumipas. Ang mutya ay nahanap ng isang matandang mangkukulam na nagngangalang Candelaria. Hindi siya isang masamang nilalang. Bagkus, ginamit niya ang mutya upang paalagaan ang mga taong lumalapit sa kanya. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang manggagamot, binuksan niya ang kanyang sarili sa mga may sakit, sa mga inaalihan ng masamang espiritu, at sa mga naghahanap ng gabay sa kalikasan. Ngunit ang kapangyarihan ng mutya ay hindi basta-basta natatago. Tulad ng sinag ng araw, ang enerhiya nito ay nararamdaman ng mga nilalang na may masamang hangarin. Mula sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng ilog, at maging sa mga guhong simbahan ng kalikasan, nagising ang mga nilalang ng dilim. Sabi-sabi ng matatanda sa baryo Pulong Lupa, simula raw noong lumitaw ang mutya sa kamay ni Candelaria, unti-unti na ring nagparamdam ang mga nilalang na matagal nang hindi nababanggit, mga buso, sigbin, wakwak, at duwending itim. Ang mga batang nawawala, mga hayop na patay sa umaga, at mga ilaw na umiikot sa itaas ng bundok ay mga palatandaan na may gustong agawin ang mutya. Isang gabi, habang nagsisiga ang mga matatanda sa gitna ng baryo, biglang nagdilim ang langit. Walang buwan, walang bituin. Humuni ang mga uwak at tila tumigil ang oras. May biglang tumawid sa daan, isang lalaking hubot-hubad na may malalaking mata at mahabang dila. Ang sabi ng mga saksi, nakita raw nila ang taong nawawala sa anyo ng tao. Kinaumagahan, si Aling Candelaria ay nagtungo sa pinakamatandang balete sa gilid ng ilog. Doon niya inilibing ang mutya sa ilalim ng ugat ng punong iyon. Sinumpa niya ang sinumang magtatangkang makuha ito ng may masamang intensyon. Sinabi niyang, ang mutyang ito ay hindi para sa sakim. Ito'y para sa nagmamalasakit. Dumaan ang mga taon at si Candelaria ay nawala na lamang isang araw. Ang kanyang kubo ay iniwan niyang bakante, ngunit may isang batang babae ang sinasabing tagapagmana ng kanyang lihim, ang kanyang apo sa tuhod, na pinangalan ng Osang. Hindi na muling nakita ang mutya. Ngunit sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, sa bawat gabing walang buwan at may mabahong amoy sa hangin, at sa bawat bulong na naririnig mula sa kabubatan, alam ng mga taga-baryo na may humahanap pa rin sa mutya. Hanggang sa isang araw, isang dayuhan ang dumating. Sa pinakatimog na bahagi ng baryong Pulong Lupa, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, nakatago sa likod ng makakapal na puno ng nyog at balete. Doon nakatira si Aling Osang, isang matandang babae na halos hindi na lumalabas sa kanyang bakuran. Marami ang nagsasabi na siya ang huling mangkukulam ng baryo, isang tagapagmana ng sinaunang kaalaman at tagapangalaga ng isang lihim na kayamanang hindi materyal, ang mahiwagang mutya. Si Osang ay payat, may kulubot na balat, mahaba ang puting buhok, at laging may dalang tungkod na may ukit ng mga simbolong sinaunang baybayin. Sa kabila ng kanyang anyo, matalas pa rin ang kanyang mga mata, parang nakakabasa ng iniisip mo kahit hindi ka pa nagsasalita. Hindi kilala si Osang sa kabaitan.
Sa katunayan, marami sa mga kabataan ang takot sa kanya. May mga sabi-sabi na siya raw ay kumakausap sa mga espiritu sa ilalim ng buwan, at ang kanyang mga alagang itim na pusa ay hindi ordinaryo kundi mga nilalang na nagbabantay sa paligid. Ngunit sa kabila ng takot ng ilan, may mga matatanda sa baryo na lubos ang paggalang sa kanya. Kung hindi dahil kay Osang, matagal nang nasakop ng aswang ang baryong ito, 6 ang badong, ang pinakamatandang lalaki sa lugar. Si Osang ay hindi basta-bastang mangkukulam. Siya ay albularyo, tagapamagitan, at bantay ng kalikasang espiritual ng pulong lupa. Sa tuwing may masamang enerhiya na bumabalot sa lugar, mga batang nilalagnat na walang dahilan, mga hayop na nawawala, o mga puno na bigla na lang nalalanta, kay Osang sila lumalapit. Laging may sagot si Osang, laging may lunas, ngunit laging may kapalit. Hindi ito pera. Kadalasan, ito ay isang panata o pangakong may kaugnayan sa kalikasan. Ang sikreto ni Aling Osang. Ang mutya na ipinamana sa kanya ni Candelaria. Ayon sa kanyang kwento, hindi ito basta ibinigay sa kanya. Dumaan siya sa isang matinding pagsubok, isang gabi ng paghuhukom sa pagitan niya at ng 3 espiritong bantay ng kagubatan. Isa siyang dalagang walang hinangad kundi ang makatulong sa kanyang bayan. Nang makita ito ng mutya, kusa itong lumapit sa kanya. Simula noon, naging tagapangalaga siya ng balanse ng liwanag at dilim sa kanilang baryo. Ngunit hindi lingid kay Osang na unti-unti nang naaamoy ng dilim ang kapangyarihan ng mutya. Sa mga panaginip niya ay paulit-ulit niyang nakikita ang apoy, dugo, at mga matang pula na tila nagmamasid sa kanya. Alam niyang darating ang panahon na may magtatangkang agawin ito, hindi lang mga aswang kundi pati mga taong gahaman sa kapangyarihan. Isang araw, habang pinupulot ni Aling Osang ang mga tuyong dahon sa likod ng kanyang bahay, may dumating na estranghero. Matangkad, maputla, may suot na itim na jacket at salaming madilim. Siya ay nagpakilalang si Mang Felix, isang herbalist na nangangalap ng kaalaman sa mga probinsya. Magalang siyang nakipag-usap kay Osang at sinabing nais niyang matuto tungkol sa mga halamang gamot at panggagamot. Sa unang tingin, ayaw ni Osang sa kanya. Pakiramdam niya ay may hindi tama sa kilos ng lalaki. Ang kanyang mga pusa ay biglang nagtago, at ang mga ibong maya na laging umaawit sa paligid ng kanyang bahay ay biglang tumahimik. Ngunit pinili ni Osang na obserbahan muna ito. Sa mga sumunod na linggo, naging masigasig si Mang Felix. Tinulungan niya si Osang sa pag-aani ng mga dahon, pagluluto ng mga halamang gamot, at sa pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Ngunit ang hindi alam ni Osang, si Mang Felix ay hindi isang ordinaryong herbalist. Siya ay miyembro ng isang lihim na samahan na naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa upang hanapin at kolektahin ang mga mahiwagang bagay, mga mutya, anting-anting, at iba pang kapangyarihang itinuturing nilang panlaban sa kamatayan. Habang tumatagal, unti-unting napapalapit si Mang Felix sa puso ng mga taga-baryo. Minsan ay tumulong siyang iligtas ang isang batang nalunod, minsan naman ay nagbigay siya ng libreng gamot. Lahat ay tila nabighani sa kanyang kabaitan. Lahat maliban kay Aling Osang. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang silid, biglang tumahol ang kanyang mga aso. Lumabas siya ng bahay at nakita niya sa gitna ng dilim ang isang anino. Hindi tao. Hindi hayop. Isa itong nilalang na may mahahabang kuko, mapupulang mata, at bibig na nakanganga na parang may inaambang kagatin. Pero bago pa ito makalapit sa kanya, biglang lumiwanag ang kanyang pendant, isang piraso ng mutya na kanyang isinusuot sa leg. Tumalilis ang nilalang na tila nasunog sa liwanag ng mutya. At mula sa itaas ng burol, nakita niyang may isang taong nakamasid. Si Mang Felix. Muling napatunayan ni Osang, may nagbabalak nga sa kanyang binabantayang kayamanan. At malapit nang pumutok ang kaguluhang matagal nang ipinagbabala ng mga panaginip. Hindi na siya bata. Ngunit habang buhay pa siya, hindi niya hahayaang mapunta ang mutya sa kamay ng kadiliman. Ang baryo ng Pulong Lupa ay kilala sa katahimikan at pagiging sarado sa mga banyaga. Sa kabila ng makakapal na gubat na nakapalibot dito at ang kakulangan sa teknolohiya, mas pinipili pa rin ng mga naninirahan na manatili at mamuhay sa payak na paraan. Pero isang araw, nabasag ang katahimikan ng baryo nang dumating ang isang dayong hindi kilala ng kahit sinong taga roon. Mula sa lungsod, isang lalaking nakasuot ng malinis na barong, may dalang malaking backpack, at malamig ang mga mata, siya si Mang Felix. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya. Siya'y magalang, may maayos na pananalita, at tila may alam sa mga halamang gamot.
Nang tanungin ng mga taga-baryo kung ano ang pakay niya, sagot niya ay naglalakbay raw siya sa iba't ibang probinsya upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga lumang lunas at medisina. Maraming natuwa sa kanyang layunin. Marunong pala itong tagalungsod, ani ni Aling Miling, isa sa mga tsismosa sa baryo. Hindi mukhang mayabang gaya ng iba. Ngunit hindi lahat ay nabighani sa kanyang presensya. Lalo na si Aling Osang. Mula pa lamang sa unang pagkikita nila, may kakaibang naramdaman si Osang kay Mang Felix. Sa bawat kibot ng kanyang labi, sa bawat titig ng kanyang mata, tila may itinatagong layunin. Ang kanyang tinig ay parang musika na sadyang kinatha para ipanlinlang. Lalo pang tumindi ang hinala ni Osang nang mapansin niyang ang kanyang mga alagang hayop, mga pusa at manok na itim, ay biglang nagkakasakit tuwing malapit si Mang Felix. Sa mga sumunod na araw, naging masigasig si Mang Felix sa pakikipagkaibigan sa mga tao. Dinadalhan niya ng gamot ang mga may sakit, tumutulong sa pag-aani ng palay, at nag-aalay ng dasal sa misa tuwing linggo. Naging popular siya sa mga kabataan at pati na rin sa mga matatanda. Pero sa bawat bait at pakikipagkapwa-tao, dahan-dahan siyang gumagawa ng hakbang patungo sa kanyang tunay na pakay, ang mutya. Isang gabi, habang dumadalo sa isang pagtitipon sa sentro ng baryo, lumapit si Mang Felix kay Osang. Maingat ang kanyang tanong, ngunit malinaw ang kanyang pakay. Aling Osang, anya, totoo po bang may iniingatang batong makapangyarihan sa lugar na ito? May nagsabi po sa akin na sa pulong lupa lang ito matatagpuan. Tahimik lamang si Osang. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila lumalim, mistulang sinisid ang pagkatao ni Felix. Maraming bato sa bundok, sagot niya sa malamig na tinig. May mutya ng kalikasan, may mutya ng panaginip, at may mutya rin ng kamatayan. Kung aling mutya ang hinahanap mo, yan ang dapat mong pag-isipan. Napangiti si Mang Felix, ngunit pansamantalang nabasag ang kanyang kumpiyansa. Hindi niya inaasahang marunong ding maglaro ng salita ang matandang ito. Batid niya ngayon na hindi magiging madali ang pagkuha sa mutya. At ang mas masaklap, ramdam niyang pinag-initan na rin siya ng espiritual na proteksyon ng lugar. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula ng makakita ng kakaiba ang mga taga-baryo. May mga panaginip ang ilan tungkol sa isang itim na anino na umiikot sa paligid ng bahay ni Osang. May mga batang umiiyak sa gitna ng gabi na tila may sumusubok bumulong sa kanila. Ang mga alagang hayop ay bigla na lamang namamatay ng walang dahilan. Minsang gabi, isang binatilyong nagngangalang Berto ang nakakita kay Mang Felix na gumagala sa gilid ng kabubatan, kung saan matatagpuan ang matandang balete, ang sinasabing kinaroroonan ng mutya. Agad niyang isinumbong ito sa kanyang lolo na si Mang Badong, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Ngunit nang puntahan nila ang lugar, wala nang bakas ng dayuhan. Kinabukasan, kinausap ni Mang Badong si Osang. Tama ang kutob mo, Osang. Ang lalaking iyon ay hindi lang basta herbalist. May mas malalim siyang layunin. Tumango si Osang. At ang layunin niya ay sirain ang selyo. Ang selyo, ito ang tawag sa mahiwagang kapangyarihang kinukupkop ng mutya. Ito ang humahadlang sa mga nilalang ng dilim upang tuluyang lamunin ang baryo. Hindi lang ito isang bato. Isa itong bantay, isang tagapag-ingat, isang panimbang ng enerhiya sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng kadiliman. Sa isang lihim na pagpupulong na dinaluhan ng ilan sa matatandang tagapangalaga ng baryo, mga manggagamot, espiritista, at tagapagsalaysay ng mga kwento, na pagdesisyonan na bantayang mabuti si Mang Felix. Pero kahit ganoon, may mga kabataang hindi naniniwala. Siguro may pagka-istrikto lang si Aling Osang. Baka na-misunderstand lang si Mang Felix, ani ng ilan. Ngunit ang katotohanan, si Mang Felix ay hindi lang tao. Siya ay kabilang sa isang lihim na kapatiran ng mga nilalang na matagal nang hinahangad ang kapangyarihan ng mutya. Sila'y mga dayong mangkukulam, mga nagpapalit anyo, at mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. At sa darating na kabilugan ng buwan, sila'y muling babalik, hindi para mangalap ng impormasyon, kundi para agawin ang mutya at gibain ang proteksyon ng baryo. Habang ang buong pulong lupa ay tila tulog sa kaalaman, si Osang ay nagsimula ng maghanda. Hindi para lumaban, kundi para protektahan ang natitirang liwanag sa isang mundong unti-unting nilalamon ng dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, ang buong baryo ng pulong lupa ay tila nabalot ng kakaibang katahimikan. Walang humuhuning mga kuliglig, walang ingay ng mga palakas sa sapa, at maging ang ihip ng hangin ay parang hinigop mula sa kapaligiran. Sa gitna ng dilim at katahimikan, may nakaambang panganib na tanging si Aling Osang lamang ang ganap na nakadarama.
Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bakuran, suot ang kanyang itim na balabal na may bordang ginto sa laylayan, isang antigong kasuotan na tanging tagapangalaga ng mutya lang ang maaaring magsuot. Hawak niya sa kanang kamay ang kanyang baston na may hugis ulo ng ahas, at sa kaliwa naman ay isang maliit na sisidlang yari sa puting bato kung saan nakapaloob ang pinakamatibay na bahagi ng mutya, ang pinanggagalingan ng liwanag at proteksyon ng baryo. Naririto na sila, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa ulap na unti-unting natatakpan ang buwan. Hindi nagtagal, may narinig siyang kaluskos sa damuhan, sinundan ng sunod-sunod na paggalaw ng mga dahon na parang may mga matang nakasilip sa dilim. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng kadiliman. Una, ang wakwak, isang babae na may pakpak ng paniki at matatalas na kuko. Sunod ay ang sigbin, isang hayop na walang ulo na naglalakad ng patalikod. At pagkatapos ay isang nilalang na may anyong tao, ngunit ang mga mata ay pula at ang balat ay parang tuyong kahoy, isang lalaking albularyong sinaniban ng espiritong masama. Sa likod nila, may isang figura na nakatayo lamang, nakatingin, si Mang Felix. Hindi ito ang karaniwang Mang Felix na kilala ng mga taga-baryo. Sa gabing iyon, siya'y hindi na nagkukubli. Ang anyo niya ay mas matangkad, ang balat niya ay kumikislap sa itim na tila usok, at ang kanyang tinig ay malalim, para bang galing sa ilalim ng lupa. Aling Osang, sigaw niya. Ibigay mo ang mutya. Hindi ito para sa iyo lamang. Ito ay para sa lahat, at para sa kapangyarihan ng aming lahi. Ngunit hindi na tinag si Osang. Tumindig siya ng matuwid, kahit ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumibigay sa edad. Hindi ito kapangyarihang para sa sinuman. Ang mutya ay buhay, hindi laruan ng kasakiman. Dito ito ipinagkatiwala, at dito rin ito mamamatay kung kinakailangan. Mula sa paligid, nagsimulang magsulputan ang iba pang nilalang, mga itik-itikan na may pangil, duwending itim na may hawak na maliliit na sibat, at mga multong walang mukha na unti-unting lumulutang sa ere. Nagsimulang manginig ang lupa. Ang hangin ay lumamig, at ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Osang ay tila tumigil sa paghinga. Ngunit hindi pa rin umatras si Osang. Kumuha siya ng pulbos mula sa kanyang sisidlan at ikinalat sa harap ng kanyang bakuran. Pagkaikot niya ng 3 beses sa kanyang baston, biglang sumiklab ang apoy na hugis bilog, isang sagradong bilog ng proteksyon. Lumikha ito ng harang na hindi basta-basta madaanan ng mga nilalang. Tumili ang wakwak at umatras, nasunog ang kanyang pakpak sa liwanag ng bilog. Ang sigbin ay nagwala at tumakbo pabalik sa gubat. Ngunit si Mang Felix o ang nilalang na sinasaniban niya ay hindi umatras. Tumaas ang kanyang mga kamay at biglang bumagsak ang kulog mula sa langit. Umulan ang dugo. Ang apoy sa paligid ni Osang ay bahagyang humina, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala. Hawak pa rin niya ang mutya. Ngunit dama na niya ang pagod. Hindi ito laban ng isang tao lamang. Kailangan niya ng tulong. Sa kanyang huling lakas, binuksan niya ang kanyang palad at itinaas ang mutya sa langit. Sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng kalikasan, at sa ngalan ng katotohanan, dumating kayo, sigaw niya. At bigla may kumislap sa langit, isang liwanag na malakidlat. Mula sa direksyon ng bundok, lumitaw ang 3 espiritu ng mga dating tagapag-ingat ng mutya. Ang kanilang mga anyo ay wala na sa pisikal na katawan, puro liwanag at hangin, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Osang, wika ng isang espiritu, oras na upang ipasa mo ang mutya. Hindi mo na ito kakayanin ng mag-isa. Kanino ko ipagkakatiwala, tanong ni Osang, habang unti-unting lumuluha. Muling lalapit sa iyo ang selyadong dugo, sagot ng espiritu. Ang karapat-dapat ay lilitaw sa liwanag ng gabi. At sa mga sandaling iyon, sa di kalayuan, isang batang babae na may 14 na taong gulang ang biglang nagpakita sa harap ng apoy, ang kanyang apo sa tuhod, si Lyra. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Ang kanyang katawan ay parang kusang dinala ng hangin. Ngunit nang tumapat siya sa liwanag ng mutya, nagliwanag ang paligid. Nagtayuan ang mga nilalang ng kadiliman. Lahat sila ay napaatras. Ang tagapagmana, bulong ni Osang. Narito na siya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sinugod ni Mang Felix si Lyra. Tumaas ang kanyang mga kamay at naglabas ng itim na apoy. Ngunit bago pa man siya makaabot, itinapon ni Osang ang mutya kay Lyra. Panindigan mo ang liwanag, apo, sigaw niya. Pagdampi ng mutya sa kamay ni Lyra, sumiklab ang matinding liwanag na sumaklaw sa buong bakuran. Ang lahat ng nilalang ng dilim ay napasigaw sa sakit, at isa-isa silang naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin.
Si Mang Felix, ang pinuno ng mga dayong mangkukulam, ay sumigaw sa galit. Hindi pa ito tapos. Babalik kami. At sa susunod, wala nang mangangalaga sa inyo. At tuluyan siyang naglaho sa ulap ng usok. Nang mawala na ang lahat, si Osang ay napaupo sa lupa, habol ang hininga. Lumapit si Lira sa kanya, nanginginig ang katawan, ngunit may hawak pa rin ang mutya. Ako na po ba ang tagapag-ingat ngayon, Lola? Tanong niya. Tumango si Osang, at sa kanyang huling lakas ay ngumiti. Apo. At hindi ito huli. Ito pa lang ang simula ng mas malaking laban. Matapos ang masalimuot na gabing nilusob ng mga nilalang ng dilim ang tahanan ni Aling Osang, tila muling natahimik ang baryo ng Pulong Lupa. Subalit sa katahimikang iyon ay namamayani ang damdaming may paparating pang mas matindi na ang naganap ay isa lamang paunang salakay. Kinabukasan, habang may ilang matatandang taga-baryo na lumapit upang bisitahin si Osang, tahimik naman si Lira sa loob ng kubo. Hawak pa rin niya ang mutya, isang maliit na batong malabughaw na tila may sariling pintig, parang puso na may tibok. Sa tuwing hinahawakan niya ito, nakakaramdam siya ng init sa kanyang palad at malamig na hangin sa kanyang batok. Parang may tinig na bumubulong, hindi malinaw, ngunit malinaw ang damdamin, bantayan mo ako. Habang nakaupo sa harap ng altar na yari sa kahoy at may mga anting-anting at palaspas, lumapit si Aling Osang kay Lira. Mabagal ang kilos niya, halatang napagod sa laban kagabi. Pero sa kanyang mga mata ay naroon pa rin ang alab ng determinasyon. Apo, wika niya habang paupong dahan-dahan, ngayon ay malalaman mo na ang buong katotohanan tungkol sa mutyang iyan. Tumango si Lira at tumahimik. Handa na siyang makinig. Ang simula ng mutya, ang mutya ay hindi basta-basta batong galing sa kalikasan. Isa itong selyo, nilikha ng isang diwatang tagapagtanggol na si Dian Masalanta libo-libong taon na ang nakalipas. Sa panahon ng mga sinaunang engkanto at laman lupa, ang mga mundo ng tao at espiritu ay malapit sa isa't isa. Kaya't madalas ang banggaan, ang salpukan ng kagustuhan, at ang pagpasok ng mga nilalang sa mundo ng tao. Isang digmaan ang sumiklab noon sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman at ng mga tagapangalaga ng liwanag. Nang mapagtanto ni Dian Masalanta na hindi sila mananalo, pinili niyang isakripisyo ang sarili. Mula sa kanyang kaluluwa at luha ay nabuo ang mutya, isang batong may kakayahang magsilbing hangganan ng dalawang mundo. Ngunit upang mapanatili ang balanse, kailangan nitong may tagapangalaga. Hindi pwedeng basta-basta. Ang tagapangalaga ay dapat may malinis na puso, matatag na loob, at koneksyon sa lupa't dugo ng mga ninuno. Bakit ito mahalaga? Ang mutya ay hindi lamang panangga. Isa rin itong kanal ng enerhiya ng buong baryo. Kung mapupunta ito sa kamay ng masasama, magbabago ang balanse, magiging madali para sa mga nilalang ng dilim na makapasok, makapanghimasok, at maghasik ng lagim. Ang mga tao ay magiging masakim, mas marahas, at ang baryo ay mababalot ng sumpa. Ilan na ang nagtangkang agawin ito sa mga nagdaang henerasyon, mga albularyong nasaniban, mga aswang na nag-anyong pari, mga diwata ng kasinungalingan, at gaya ni Mang Felix, mga dayong taglay ang masidhing paghahangad sa kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling ligtas ang mutya, dahil sa mga tulad ni na Candelaria, Osang, at ngayon, ikaw, Lira. Ang papel ni Lira, hindi naging aksidente na si Lira ang napili. Matagal nang inihanda ang kanyang pagkatao. Ang dugo ni Candelaria ay dumaloy kay Osang, at ngayon ay dumadaloy sa kanya. Ngunit higit pa roon, may tinig mula sa mutya ang tumawag kay Lira. Isa siyang daluyan ng liwanag, isang nilalang na isinilang sa tamang panahon upang magpatuloy sa pagbabantay. Ngunit Lola, tanong ni Lira, bakit ngayon pa? Bakit hindi na lang po kayo ang magpatuloy? Malakas pa po kayo. Napangiti si Osang, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Malapit na ang aking wakas, Apo. Ang mutya ay nagsimula ng humiwalay sa akin. Ang mga panaginip ko ay punang tubig, ilaw, at puting ibon, mga senyales ng pamamaalam. Hindi ako dapat manatili sa mundong ito kapag hindi na ako tagapangalaga. Kinilabutan si Lira. Hindi niya inaasahan ganito kabilis ang pagbabago sa buhay niya. Isang araw ay isa lamang siyang simpleng dalagita na namumuhay ng tahimik, ngayon, siya na ang tagapangalaga ng isa sa pinakamakapangyarihang lihim ng baryo. Ang tinatagong lakas ng mutya, ayon kay Osang, bukod sa proteksyon, ang mutya ay may kakayahang magbukas ng paningin sa mga nilalang ng kabilang mundo, magpalakas ng isip at puso upang labanan ang tukso ng kasamaan, magpatawag ng mga espiritu ng ninuno sa oras ng matinding pangangailangan at higit sa lahat, magdulot ng sakripisyo
Sapagkat ang mutya ay hindi lamang nagbibigay, ito rin ay kumukuha. Sa bawat taon ng pagbabantay, isang bahagi ng ating sarili ang unti-unting kinukuha ng mutya, wika ni Osang. Kapag hindi matibay ang iyong kalooban, mauubos ka, masisira ang isip mo, at ikaw mismo ang magiging kasangkapan ng dilim. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito basta ibinibigay sa kahit kanino. May mga tagapangalagang nasira ang isipan. May mga nawalan ng alaala. At may ilan na tuluyang nawala at hindi na muling nakita. Ang banta ay hindi pa tapos bago natapos ang kanilang pag-uusap, isang babala ang iniwan ni Osang. Si Mang Felix ay hindi pa tapos. Ang naranasan natin kagabi ay simula lamang. May mas malakas pa sa kanya. Ang mutya ay bahagi lamang ng mas malawak na digmaan. At ikaw, Apo, ikaw ang magiging sentro nito. Nanahimik si Lyra. Tumingin siya sa mutya sa kanyang palad at sa mga lumang sulat na ibinigay ni Osang, mga orasyon, dasal, at babala. Alam niyang wala ng atrasan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masalimuot na gabi ng paglusob sa bahay ni Aling Osang. Sa panlabas na anyo, tila bumalik na ang normal na daloy ng buhay sa baryo ng Pulong Lupa. Ang mga tao'y muling nagsasaka, ang mga kabataan ay naglalaro sa may tabing ilog, at ang mga matatanda ay abala sa pagdadaldalan sa harap ng tindahan. Subalit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may unti-unting nabubuong lamat, isang hindi nakikitang bitak sa samahan ng mga tao. Mula nang malaman ng ilan sa mga taga-baryo na may mutyang makapangyarihan ang iniingatan ni Aling Osang at ngayoy ipinasa na kay Lyra, nagsimula na ang bulong-bulungan. Una, pabulong lang sa gabi. Bakit sa apo lang niya napunta ang mutya? Hindi ba't mas may karapatang humawak niyan ang mga pinuno ng baryo? Kung ibenta natin sa syudad, baka milyon-milyon ang halaga niyan. Mabilis kumalat ang inggit. Ang dati rating pagkakaibigan ay unti-unting napalitan ng pagdududa. May mga kapitbahay na hindi na bumabati sa isa't isa. May mga pamilya na dati laging nagkakasama tuwing pista, ngayon ay parang may pader na naghihiwalay sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Lyra, isang batang babae na hindi pa handa sa bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lang nagbago ang tingin sa kanya ng mga taong dati ay kaibigan niya. Minsan, pagdadaan siya sa palengke, maririnig niyang binubulungan siya ng "Bruha" o "Sumpain ka sana." Maging ang mga guro niya sa paaralan ay tila naging malamig sa kanya. Isang gabi, kinausap siya ni Osang. Apo, ang mutya ay hindi lang sinusubok sa laban ng dilim. Mas mabigat ang laban kapag ang mga tao mismo ang nadadala ng kasakiman. Nanlumo si Lyra. Hindi niya inasahang ang kanyang pagmamana ng mutya ay magiging dahilan ng paglayo sa kanya ng komunidad. Ang simula ng kasakiman hindi nagtagal, may 3 lalaki sa baryo na lihim na nagtipon. Sina Mang Sol, Kapitan Mando, at isang retiradong sundalo na si Gardo. Sila ang mga pinakakilalang personalidad sa Pulong Lupa, may impluensya, at may sariling pananaw sa tamang pamumuno. Para sa kanila, ang mutya ay dapat nasa kamay ng may kapangyarihang magdesisyon para sa buong baryo. Kung ang mutya ay tunay na makapangyarihan, ani Kapitan Mando, dapat ito'y gamitin para umunlad ang lugar natin. Hindi para itago sa kubo ng isang batang babae. Napagkasunduan nilang gumawa ng hakbang. Una ay ang pagkumbinsi kay Osang na ibigay ang mutya sa kanilang grupo. Pangalawa, kung hindi sila papayagan, kukunin nila ito sa paraan ng pananakot o pagnanakaw. Pagbubuo ng pagkakampi-kampi habang lihim na pinaplano ng 3 lalaki ang kanilang hakbang, marami na rin sa mga taga-baryo ang unti-unting lumilipat ng suporta sa kanila. Pinasisigla nila ang takot sa mga tao, kung ang mutya ay mapunta sa maling kamay, tayo ang malalagay sa peligro. Pero ang hindi nila sinasabi ay ang tunay nilang motibo, ang personal na kapangyarihan. Ang dating payapang baryo ay naging paligsahan ng impluensya. Ang mga taong tapat kay Osang at Lyra ay nilalait. May mga batang iniiwasan sa paaralan. May mga nanay na pinagbawalang bumili sa tindahan ng mga kaalyado ni Osang. Unti-unti, nahahati ang baryo sa dalawa, ang taga-suporta ng liwanag at ang taga-sunod ng kasakiman. Ang pananakot kay Lyra isang hating gabi, habang natutulog si Lyra, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok sa kanilang kubo. May amoy sunog na damo sa paligid. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang 3 lalaki, may hawak na mga itak, may pulang tali sa noo, at ang kanilang mga matay tila wala ng kaluluwa. Nagising siya na may malamig na pawis. Sa kanyang mesa, may isang papel na nakapatong, isang babala na isinulat sa lumang tinta. Kung hindi mo ibibigay ang mutya,
ikaw ang mawawala. Agad niyang ginising si Osang. Pero sa halip na matakot, umiti ang matanda. Dumating na ang pagsubok ng kasakiman. Kapag natalo natin ito, mas titibay ang ugnayan mo sa mutya. Ang matinding pagkakawatak-watak paglipas ng mga araw, sumiklab ang matinding pagtatalo sa harap ng barangay hall. Kinompronta ni Kapitan Mando si Osang at Lira. Bilang opisyal ng barangay, inuutusan ko kayo na ibigay ang mutya sa pamunuan upang maisama sa mga proyekto para sa bayan. Tahimik si Osang. Hindi ang mga pamunuan ang dapat humawak sa mutya, kundi ang pusong handang magsakripisyo. Lalong nagalit si Kapitan. Sa harap ng mga tao, sumigaw siya ng, kung hindi nyo ibibigay yan, maghanda kayo sa kahihinatnan. Sa gabing iyon, sinunog ng hindi nakilalang grupo ang likurang bahagi ng kubo ni Osang. Mabuti na lamang at hindi nasaktan si Lira. Pero malinaw ang mensahe, giyera na ito. Panawagan ng mutya sa gitna ng kaguluhan, muli na namang nagliwanag ang mutya. Sa unang pagkakataon, nakarinig ng malinaw na tinig si Lira mula rito. Ang liwanag ay hindi para sa lahat. Ngunit ang liwanag ay palaging handang tumulong sa pusong hindi natatakot. Nagdesisyon si Lira. Sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng formal na panukala ang ilang matatanda at mga pinunong makakapangyarihan, magdaos ng paglilitis upang pagdesisyonan kung sino ang karapat-dapat humawak sa mutya. Ang pagpupulong ay itinakda sa pinakalumang punong balete, tinuruan siya ni Aling, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Umingay ang ilang mga taga-suporta. May mga pumalakpak. May mga sumigaw ng ibaba ang mutya sa masa. Sunod namang lumapit si Lira. Hindi niya dala ang mutya sa kanyang palad, kundi suot niya ito sa lig, malapit sa puso. Tahimik siyang tumayo, walang script, walang mga tagapagsalita. Tanging ang kanyang boses lang ang umalingaw-ngaw. Ang mutya ay hindi para sa yaman. Hindi rin ito para sa kapangyarihan. Ang mutya ay para sa kalikasan, para sa balanse. Kung mapupunta ito sa mga kamay ng sakim, hindi lang tayo ang malalagay sa panganib, kundi ang buong mundo natin. Tahimik ang paligid. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumulob kahit walang ulap. Nilapitan niya ang altar at dahan-dahang inalis sa kanyang liig ang mutya. Inilapag niya ito sa ibabaw ng bato. Kung talagang hindi ako karapat-dapat, hayaang ang mutya na mismo ang humusga. Ang pag-usok ng mutya pagkalapag ng mutya sa altar, nagsimula itong magliwanag. Hindi ordinaryong liwanag, kundi asul at puting tila may buhay. Umiikot ito na parang apoy, ngunit malamig. Lahat ay napatigil. Ang iba'y napaatras. Si Kapitan Mando ay tila nabingi at napayuko. Biglang naglabasan ang tatlong aninong liwanag mula sa paligid ng punong balete, ang mga espiritu ng mga dating tagapangalaga. Isa-isa silang lumapit sa mutya. Tumingin kay Lira. Tumingin sa lahat. At nagsalita sila sa iisang tinig, malalim, mahinahon, ngunit makapangyarihan, ang may pusong handang magsakripisyo, ang siyang dapat magbantay. Ang mga naghahangad ng kapangyarihan ay magbubukas ng labusan ng kasamaan. Napalingon ang lahat kay Kapitan Mando. Ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang itim na usok. Tumilapon siya papalayo, at doon ay nagsimulang lumitaw ang tunay niyang anyo, isa pala siyang pinamumugaran ng espiritu ng kadiliman. Nagulat ang lahat. Maging sina Mang Sol at Gardo ay napaatras sa takot. Ang mutya ay biglang bumalik kay Lira, lumipad ito mula sa altar papunta sa kanyang dibdib, at muling lumiwanag. Ang pasya ng baryo sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ang katotohanan, ang mutya ay may sarili nitong kamalayan. Hindi ito gamit na basta-basta may papasa. Pinipili nito ang tagapangalaga at hindi ito nagkakamali. Lumapit si Mang Badong, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, at yumuko sa harap ni Lira. Ikaw ang karapat-dapat. Patawarin mo kami, anak, sa aming pagdududa. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo, ilang umiiyak, ilang lumuluhod, ilang yumayakap kay Osang. Ang pagkakawatak-watak ng baryo ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa. Dahil sa mutya, nakita nilang muli ang halaga ng tiwala, paggalang, at liwanag sa gitna ng dilim. Makalipas ang gabing iyon ng paglilitis, isang panibagong umaga ang sumalubong sa baryo ng Pulong Lupa, hindi lamang bilang simula ng araw, kundi bilang bagong yugto ng kasaysayan ng kanilang pamayanan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaisa ang mga tao, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan.
Tinanggap nila si Lyra bilang opisyal na tagapangalaga ng Mutya, ang pinakabatang nakapasan ng responsibilidad na karaniwang ipinapasa sa matatanda o mga nakakatanda sa samahan. Pagbabago sa baryo sa ilalim ng gabay ni Lyra at ni Aling Osang, unti-unting ibinalik ang balanseng ugnayan ng tao sa kalikasan. Ang mga dating pinutol na punong kahoy ay muling itinaniman. Ang sapa na unti-unting natutuyo ay binantayan at pinangalagaan. Itinuro ni Lyra sa mga bata ang mga sinaunang dasal, panalangin, at ritual ng paggalang sa espiritu ng lupa, tubig, at hangin. Muling bumalik ang kasayahan sa baryo, mga pista, sayawan, at pagkakaisa. Ang dating takot na dulot ng Mutya ay napalitan ng pagmamalaki at pananampalataya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, si Lyra ay hindi naging kampante. Alam niyang ang tunay na tagapagbantay ay laging gising, laging nagmamasid, sapagkat ang mga banta ay hindi lamang laging nakikita. Ang panaginip ng itim na araw isang gabi, habang siya ay natutulog sa dating kwarto ni Osang, napanaginipan ni Lyra ang isang kakaibang pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang baryo na natatakpan ng makapal na usok. Ang araw ay itim, hindi na nagbibigay ng liwanag kundi isang mapanganib na ningas. Sa gitna ng kawalan ay isang matangkad na figura, mas mataas pa kay Mang Felix. Hindi ito aswang. Hindi rin mukhang tao. Ang kanyang balat ay parang pinagsamang abo at bato, at sa kanyang likuran ay may mga aninong nag-aalab sa galit. Sa panaginip, tinawag siya ng figura, ikaw ang pumigil sa pagbangon ng mga lumang anino pero darating ang isa na hindi mo kayang pigilan. Nagising si Lyra na pawis at nanginginig. Agad siyang lumapit kay Osang, na ngayon ay mahina na at hirap ng bumangon. Ang huling mensahe ni Osang Lola may panibagong panganib. Hindi ito gaya ng mga nauna, sabi ni Lyra habang hawak ang kamay ng matanda. Ngumiti si Osang, tila alam na niya ang sinasabi ng apo. Dumating na ang hudyat, wika niya. Hindi lang ang Mutya ang pinoprotektahan mo ngayon, kundi ang selyo ng pagitan ng mga mundo. Napaluha si Lyra. Lola, paano kung hindi ko kaya? Bago pa lang po ako, at ang kaaway ngayon ay mas malakas, mas matanda. Hinawakan ni Osang ang Mutya sa kanyang leg. Hindi ikaw ang pipigil sa dilim, apo. Ikaw ang sisindihan ng ilaw sa gitna nito. Sa huling pagkakataon, pinikit ni Osang ang mga mata at hindi na muling bumangon. Ang simula ng panibagong bantay ilang araw matapos ang paglisan ni Osang, isinagawa ang ritual ng huling pagpasa ng diwa, isang sinaunang seremonya kung saan ang espiritu ng dating tagapag-ingat ay ipinapaubaya sa bagong bantay. Sa ritual, tumambad ang espiritu ni Osang na bumati kay Lyra sa anyong liwanag. Hindi ito nakakatakot. Isa itong mahigpit na yakap ng alaala, lakas at pagmamahal. Bantayan mo ang baryo, Lyra. Ngunit higit sa lahat, bantayan mo ang sarili mong puso. Sapagkat minsan, ang pinakamatinding kaaway ay hindi galing sa labas kundi sa loob. Paglitaw ng bagong kaaway hindi nagtagal, may mga ulat na nagsimulang dumating mula sa kalapit na mga baryo. Ang mga taniman ay natutuyo sa loob lang ng isang araw. Ang mga hayop ay nagkakandaligaw sa gubat. Ang mga bagong panganak ay pinangarap ng itim na araw. Lumitaw ang pangalang Alcaraz, isang sinaunang nilalang na pinaniniwala ang leader ng mga ginising na anino, mas malupit pa kaysa sa mga dating nakaharap nila. Sinasabing si Alcaraz ay dating albularyong nagtangkang agawin ang kapangyarihan ng lahat ng Mutya sa buong kapuluan, ngunit isinumpa ng mga diwata at isinilid sa ilalim ng bundok Dilaab, sa pinakailalim ng lupa. At ngayon, nagising na siya. Ang paghahanda sa tulong ng mga matatanda at ng mga muling nagkaisang taga-baryo, pinaghahandaan ni Lyra ang paparating na panganib. Hindi ito gaya ng nakaraan, ito ay laban ng kaluluwa, ng kasaysayan, at ng kapalaran. Nagsimula siyang maglakbay sa mga liblib na lugar upang hanapin ang iba pang mga tagapangalaga sa mga kalapit na baryo. Nagsanay siya sa mga orasyon, pagpapalayas ng espiritu, at paghawak ng apoy ng Mutya. Sinamahan siya ng mga piling kabataan na handang isakripisyo ang sarili para sa baryo. Binuo niya ang isang bagong bantay ng liwanag. At sa kanyang puso, dala niya ang mga huling salita ni Osang, ang Mutya ay hindi lang batong makapangyarihan. Isa itong paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may ilaw na isisilang kung may pusong handang magbantay. La 52